Practical pa ba sa ngayon na mag-celebrate na isang bonggang birthday party para sa ating mga anak? Stay tuned! Hello guys! Welcome back again to my channel. So isang sulat na naman po ang aking nais na ibahagi sa inyo. Itong si letter sender at ang kanyang mister ay nagdesisyon na ganapin ang first birthday ng kanilang anak sa isang fast food chain. Pero itong si Mrs., si letter sender, ay gustong baguhin yung plano. Gusto niya na mas bongga. Gusto niyang magkaroon ng isang swimming party kung saan may invite din niya yung karamihan sa kanyang mga kamag-anak. Dahil nga nung binyag ay hindi na impita ang karamihan dito. Pero bakit tumanggi itong si Mr.? Magkano ba yung magagastos sa isang swimming party? So, malalaman natin lahat yan sa kanyang sulat na pinadala. Pasok! Gusto ko lang maglabas ng nararamdaman. My daughter will have her first birthday on May. Nakapag-decide na kami ni Habi na sa Jollibee or McDo siya magsi-celebrate kasi nadala kami at na-stress sa mga relatives namin nung binyag niya. 3 months old na siya noon nung pinabinyagan namin. At sa resto kami nag-venue. Simpleng lunch lang at wala namang program. Konti lang ang in-invite namin kasi gusto sana namin mag-asawa ng tahimik na event. Medyo mataas yung price ng per head sa resto. May mga relatives kami kasi na nagreklamo at sumama ang loob. Nag-limit kasi kami ng bisita bawat family. Gusto kasi lahat ay umattend, hindi naman kako family reunion yon. At may mga ka-office mate at friends pa kami na in-invite. So ayun, madami kami narinig. Kaya decide kami na sa fast food na lang ang kanyang first birthday para lahat pwedeng pumunta at di ganong kasakit sa bulsa. Nagpa-plan na kasi kami ngayon. By the way, first baby pala namin ni Habi ito. At nag-resign na ako sa work ko simula ng mga anak ako. As per my computation, around 30 to 40,000 ang magagastos namin pag nag-fast food kami. While 80 to 90,000 naman if ibobongga namin yung birthday ng anak namin. Yung 80,000 naman, swimming party ang birthday para yun na din yung outing ng family namin. Alam ko naman na kung sa pagiging praktikal, mas makakatipid kami sa fast food. Pero parang gusto kong ibongga ang party ng aming first baby dahil nga first birthday niya ito. Inopen ko sa hubby ko ang idea na ito. Ang sinabi niya, i-check ko daw kung magkano yung magagastos. Nung sinabi ko na, ayaw niya kasi feeling niya hindi naman worth it na gumastos, tapos ang majority ng bisita ay mga relatives naman na madami laging sinasabi. Introvert din kasi ang asawa ko, kaya ayaw niya na masyadong malaking event. Ngayon kasi, na-hurt ako sa mga sinasabi ng hubby ko. Pagyayabang lang daw yung gusto ko. Mabait ang aking asawa at sobrang responsable. At walang bisyo. Ayaw lang talaga niya na malaking gastos. Ang gusto daw niyang pag-ipunan at pagkagastusan ay yung 7th birthday kasi may malay na daw ang anak namin noon. Naiinis ako sa sarili ko. Feeling ko tuloy ang ambisyosa ko. Decided naman ako before na sa fast food na lang gaganapin ang first birthday. Pero ngayon, deep inside, gusto ko pala na magandang party para sa anak ko. Masama ba yun? Masama ba na gusto ko na magandang party para sa anak ko? Naisip ko tuloy, sana hindi ako nag-resign sa work ko para napag-ipunan ko ito. Ang hirap maging full-time mom. Parang wala ka ng K na mag-decide kasi nga hindi ikaw yung nagtatrabaho. Salamat po sa inyong mga advice. Huwag ipilit ang hindi kaya. Baka ma-stress ka lang. Resign ka na so si hubby mo na ang nag-work na lang. Maging praktikal, ilaan mo na lang sa savings at pang-emergency ang pera.
Maliit pa ang anak ninyo, madami pa kayong haharapin na gastos. Siyempre, you have to consider your budget at kakayanan ng husband mong sole provider. I get it, gusto mo ng bongga. Siyempre, first baby, first birthday. If hindi kaya, wag ipilit. Parang kayo ng asawa mo. So, kita mo, sabi niya, una, check mo kung magkano. Pero when you told him about it, umayaw na siya because it's too much for a first birthday and he is right. Huwag ka rin magpadala sa mga sinasabi ng mga relatives ninyo. Wala namang ambag sa family ninyo. If sumama ang loob nila, it's on them. Hindi natin mapapasaya lahat ng tao at may masasabi at masasabi yan kung ganun talaga ang mga ugali nila. Mas better pa nga if you go out and spend it as a family of 3. Dun ka gumastos, hindi for the enjoyment of other people na walang ambag sa inyo. Baka mas ma-appreciate pa ng asawa mo. Be reasonable sa gastos. Di biro magtrabaho. Tapos itatapon mo lang yung 80,000 sa mga taong nanlalait pa. Happy birthday sa baby mo. I agree kay Mr. Kami din, nung first birthday ng baby ko, plan sana namin sa McDo. Pero may mga nangyari talaga na di namin inaasahan. Kaya nag-decide kami na i-celebrate na lang in a way na makakatipid kami. I know, tayo mga mommies, gusto natin ang best for our babies. Pero wag natin ipilit kung di kaya. At i-invite nyo lang yung mga kaklose ninyo. Stop pleasing other people. Tama ang asawa nyo, kasi sa kanya manggagaling yung perang gagastusin. Kung ano ang desisyon niya, doon kayo. Be practical. Di worth it gumastos ng malaki sa panahon ngayon. Tas, papakainin ninyo pa yung mga ungrateful na tao. Kahit pakainin mo ng ganyang klaseng mga tao, may sasabihin at sasabihin pa din ang mga yan. 1-year-old pa lang yan, dami pang gagastusin ninyo after that. Hindi ko naman ini-invalidate ang feelings mo. Okay lang naman gumastos if may sobra-sobra po kayong pera. Pero kung wala, better to go on simple celebration lang. Your baby will not remember her first birthday. Instead of bonggang party, why not open a savings account for your little one? Then, as the years pass, yung money na mga regalo sa kanya every birthday and Christmas ay pwede mong idagdag doon at magagamit pa niya yon later on. Spend money wisely. As a mom of 3, binigay ko din naman na makakaya namin ng first birthday ng anak namin. Kasi working din ako noon. Maliit pa lang ang sahod ng asawa ko. Pero limited lang ang gastos. Tama ang asawa ninyo. Lalo na wala pala kayong trabaho. Huwag na po magpabongga. Para may pang-emergency funds kayo, lalo na ngayon, mahirap ang buhay. Party sa Jollibee is enough na. Sana maliwanagan kayo sa inyong puso at isipan. Ang dami palang reklamador na relatives mo. Bakit magpapaparty ka pa? Mas praktikal at mas i-enjoy siguro ang anak mo kung ipapasyal na lang siya sa amusement park o ocean park, o magbakasyon na lang kayong 3 sa Boracay or Palawan. Mga ganyang bagay. Hindi ka pa stress sa relatives mo. Sumaya pa ang asawa mo at ang anak mo. At tahimik pa kayo nag-celebrate ng first birthday ng anak ninyo. So, masasabi ko lamang dito sa sulat ni letter sender, kung afford mo ang isang bonggang birthday party, at pumayag ang iyong asawa, ituloy mo. Pero sa mga katulad ko o iba dyan na mga nanay na simple lamang ang pamumuhay, hindi praktikal na gumastos ng sobrang laki. Sa isang fast food chain ay okay na, medyo malaki na nga rin yun kung tutuusin. Pero dahil nga sa first birthday ng iyong anak at napagplanuhan nyo na naman ang iyong asawa yan at pumayag na rin ang iyong mister, so okay lang na ituloy mo na lang yun. Huwag na lang yung sobrang gastos na sobrang mahal, like yung swimming party. Hindi mo naman kailangan i-please ang iyong mga kamag-anak para lang sa isang birthday party na gusto mo.
So, okay na simple lamang. Lagi nating iisipin yung mga susunod na araw. Huwag lamang nating isipin yung sa kasalukuyan. Dahil nga bata pa ang anak mo, marami pang gastusin ang iyong kakaharapin. Imbis na gastusin mo yan sa isang swimming party, ay ipunin mo na lang yan para sa magandang future ng iyong anak. So hanggang dito na naman po nakatapos sa ating isang episode ng Letter of the Day. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like at subscribe sa aking channel. Thank you for watching. God bless us all.